Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon ang nangyaring rally sa Cebu na kung saan nandun si President Marcos Jr., nandun si Governor Gwen Garcia. Nako, nakakapagtaka sa 11 na alyansa candidates. Isa lang ang nandun. Si Benhor Abalos. All others absent. Bakit kaya, ano? Ito sa ABS-CBN News ang title. Marcos attendance at Cebu rally not a show of support for Governor Garcia's defiance of suspension. Palas. Okay. So, pag-usapan natin ito mamaya. Punta muna tayo sa nag-iisa lang ito. Most alyansa bets skip Cebu rally. Senatorial candidate Benhor Abalos was the lone alyansa bet who made it to the One Cebu rally in Dumanhog, Cebu, headlined by Marcos. Nandun ang presidente. Bakit wala itong mga kandidato? Okay? Ang last run nila, Batangas. Noong Batangas, nandun ang mga si Ralph Recto, Vilma Santos, present lahat yung 10. Ang absent lang si Camille Villar. Okay? So, nandun lahat. Bakit pagdating ng Cebu, nandun ang presidente, Benhor Abalos lang ang present? Bakit wala yung siyam? Expected na Camille Villar, hindi na talaga mag-attend. So yung siyam, bakit nag-absent sila? Ano kaya sa tingin nyo? Magbasa tayo sa mga comments mamaya. Okay. Ang rason nila, no? Alyansa para sa Bagong Pilipinas campaign manager Toby Chanco cited scheduling conflicts for the absence of the majority of the 11-man slate. Hindi daw ito ang sabi ng campaign manager. Received the invitation for all 11 noon time of Saturday, May 3. Most had prior commitments already. One Cebu is led by Garcia, who endorsed the whole slate despite her differences with Senator Rapi Tulfo, brother of Alyansa candidate Erwin Tulfo. Marcos, meanwhile, skipped any reference to Alyansa candidate Camille Villar for a second speech in a row. He also did not mention Villar in his last speech in Batangas last Saturday. Okay, so expected na yon. Although hindi pa nila officially tinatanggal si Camille Villar sa line-up, at klaro na wala na si Camille Villar. Yung utos ng Pangulo na imbestigahan ang kumpanya ng mga Villar na prime water, iyon na yun. Wala na, talagang falling out na. Nag-break na ang alyansa, wala na yung Nacionalista Party, wala na. Jaime Marcos, nacionalista, wala na. Camille Villar, wala na. Ang naiwan na lang si Pia Cayetano. Tahimik lang si Senator Pia Cayetano. Kailang, sa opinion ko lang ito, maaasahan natin si Senator Pia Cayetano. Hindi yan nadidiktahan. I tell you. Tingnan nyo yung kapatid niya, si Senator Alan Peter Cayetano. Talaga, itong mga ipinapakita niya lately, sa Senate hearing, talagang dinidepensahan niya ang mga Duterte. So, again, balik tayo sa issue. Bakit wala? Totoo kaya yung scheduling? Vote rich ang Cebu. Ang daming mga botong makukuha nila dyan. Bakit Hindi kaya, ito, opinion lang ito Opinion lang. Hindi kaya umiiwas sila sa issue kasi nga
suspended na ang gobernadora. Very clear, yung ombudsman suspended, is a legal order. Tapos pupunta sila doon, i-endorse sila ng suspended governor na ayaw umalis sa pwesto. Baka umiwas na lang sila. Hindi kaya ganon? Again, opinion ko lang ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Bakit hindi na nag-attend yung ano? Then, yung tanong ng mga reporters, yun bang presensya ng Pangulong Marcos Jr. sa Cebu Rally na ito is it a show of support kay Governor Garcia na suspended na siya, kailang ayaw niyang umalis? Anong ibig sabihin nito? Yung nandyan ang Pangulo, sinusuportahan ba niya ang stand ni Governor Garcia na huwag aalis? Ang sagot ni Auntie Claire, wala daw, hindi daw yun. Basahin natin ng ano. Marurunong din itong mga reporters na nagtatanong. Okay, ito yung sagot ni Attorney Claire. Maliwanag din po ang sinabi ng ating Pangulo, dapat pong paigtingin ang rule of law, patibayan ng due process, wala dapat umabuso sa atumang kapangyarihan maging sino ka man. Ganun lang ang kanyang ano. So, hindi daw nakikialam ang palasyo doon sa defiance ni Governor Garcia sa suspension order ng ombudsman. Maniwala ba kayo doon? So, kung walang mag-enforce sa suspension order, anong mangyayari sa ombudsman? Diba maging katawa-tawa? Kasi kung susundin sana, ang ombudsman kailangan niya ng tulong ng DILG. Kailangan niya ng tulong ng PNP. Wala eh. Walang ginagawa. So, ganun na lang. Dahil, I don't know, anong rason? Bakit nandyan pa rin? It's a legal order. Tapos, doon pa sa speech ng gobernadora, sabi niya, we swore na nanumpa tayo to obey all laws and legal orders by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. Susundin lahat ang mga batas at mga utos, legal order. Yung ombudsman suspension order, legal order man yun. Sinusunod ba niya? Hindi. Anyway, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig.